Hello guys! So, welcome back to our Podcast! Alright, so today is a very special edition of our podcast. At dahil nga yan sa request ni Berta Batumbakal. Ayan. So, meron din kaming mga sasagutin na mga questions na nakalap namin or nakuha namin sa social media like Facebook, Instagram, and Twitter and TikTok. Ayan. So, ano nga ba yung request ni Berta Batumbakal at bakit tinawag tong special edition ng aming podcast? So, ang request lang naman niya ay magmukbang kami ng gulay. And for sure, kilalang kilala kami nito ni Berta Batumbakal, no? So, bakit kaya? Ano kaya sa palagay mo? Kasi alam niya hindi kami kumakain ng gulay. Kaya, napunteriya niya for today's video ay gulay. Yes, Tama. correct. And dahil naman ngayon ay Nutrition Month, sige, Hala, ipasok mo natin. pa yan. Pagbibigyan natin yung request na yan. Pero, ayun. So, habang sinasagot namin yung mga questions na nakuha nga namin sa social media. Sige. So, nagbigay ka naman ng konting kwento. Bakit ba hindi ka kumakain ng gulay? Coming from someone na hindi rin kumakain. Hindi ko alam kung bakit hindi ako kumakain ng gulay. Basta hindi ka lang kumakain. So, every time na may gulay ako sa pagkain, meron akong platito na naka-ready. Tapos, doon ko na hinihimay. Correct. Tapos, meron akong ginawang video nun sa TikTok kung saan sopas ata yun yung kinakain ko. Tapos nilalagay ko yung mga gulay sa sopas sa platito. Binubukod ko siya. Ganon din sa Actually, pansit. Basta sa kahit saan na pagkain, Matyaga siya. laging nakabukod kahit na sobrang liit na lang na gulay na yun. Tapos, bibigay ko sa kumakain ng gulay. Like kay kuya, kay ate Carla, or sa mga friends ko na kumakain ng gulay. Sila lagi yung nakasalo sa gulay ko. Ikaw, ba't hindi ka kumakain ng gulay? Ako actually, napag-isipan ko na to before pa tong video na to kasi natanong na din sa akin to ng husband ko since siya, vegetarian siya and I'm Sisimulan ko someone na na habang sumasagot siya. hindi kumakain ng gulay, may kanin talaga siya. So, siguro Sabaw lang muna. hindi ako na-introduce masyado or hindi ako masyadong na-expose to to gulay, to vegetables. Ayun nga, kasi nga, syempre yung mother namin, hindi rin kumakain ng gulay. Ayan, si Mimi, hindi rin siya kumakain ng gulay. And syempre, siya yung nagluluto sa bahay. So, ayun, hindi kami natuto. Hanggang sa nung lumaki na kami, tinatry na kami pakainin ng tatay namin ng gulay. Wala na, hindi na namin siya. Tapos parang may certain siyang lasa na parang mapait-pait for me. Ikaw ba? Nakapag-try ka ba at least once? Ay, sorry. Dati, nag-try ako. Nag-try ka ng gulay? Mm. O ano? Ano masasabi mo? Kaso kasi nandun yung, parang iniisip ko na sumasabit siya sa lalamunan ko. Sa ngala-ngala. Oo. Sa ngala-ngala, kaya hindi ko na siya tinry ulit after nun. Ayun. So, May sa akin, masarap yun yung na sabaw ng sitaw. Shout out. Thank you sa nagluto. Thank you, Ninong Dry. Ayun. So, ako naman, ang pinili ko naman unahin ay ang Clubhouse. Hindi ko pa natatry yung may sitaw. Puro sabaw pa lang yung tinitry ko. Pero sige, try natin. Gulay, ha? Ito nga, Inunahan ko lang ng sabaw. Ayun nga. Hanggang sa eventually, wala na akong choice. Kailangan ko na kumain ng gulay dahil yung husband ko ay vegetarian. So, hindi talaga siya kumakain ng meat because of his religion. So, syempre, ako yung mag-adjust kasi ako naman ay preference ko lang naman yung hindi pagkain ng gulay. Ayun. So, unti-unti, nakakapag-adjust. Kung ano lang yung mga kayang kainin. Ang sarap siya. Hindi lasa yung gulay. Iba, Parang ang crispy lang. hirap pa rin kainin. At ayun na nga. So, yun yung story ng kung bakit hindi kami kumakain ng gulay. Masarap. Masarap to. Yung sitaw ni Meron. Crunchy, tapos wala, crunchy lang. Madulas sa lalamunan. Hindi dama.
Pero binubukod ko pa din yung buto. Siyempre naman. Hindi ba kinakain yan? Parang hindi. Hindi Bagay. ko alam. Tinanong ko din ikaw pala kumakain ng gulay. At ayun na nga. So, sabi nga namin, magsasagot kami ng mga tanong galing sa social media. So, ano ba yung mga tanong na yan? Wait lang, masarap yung sitaw eh. Parang kawawa na yung clubhouse ko. Ganito ba talaga kainin to? Ang messy. Nalaglag. So, meron kaming nag-post kasi ako ng story sa Facebook page namin. Tapos, ito yung mga nakalap namin na tanong. So, yung unang tanong is, dapat ba alam nyo ang password ng isa't isa in a relationship? Oh. Ikaw as a married person. Ako naman, for me, kahit nung magjowa pa lang kami or kahit sa mga previous relationships ko, it's not a big deal for me regardless if mag-share kami ng password sa isa't isa or not. So, I think depende siya sa kung paano nyo kayo or kung gaano nyo katiwala yung isa't isa. Pero kung ako, ano ba? Parang lagi kasi nilang binibigay talaga yung password nila. So, share ko na lang din yung password ko. Sabi naman nila, kung wala kang tinatago, di ba, bakit ka natatakot? Bakit hindi mo i-share yung password mo? Privacy, di ako naniniwala sa privacy na yan, lalo pag mag-asawa na. Kasi, one na kayo, di ba? As one na kayo since mag-asawa na kayo. So, wala na nung ganun. Wala nang privacy for me. For me, wala nang ganun pag mag-asawa na. So, ayun. Ito. Sarap. Ang sarap na itong. Parang sa mga previous relationship ko, hindi ako nagtanong or hindi ko matandaan kung nagtanong ako. Pero so far naman sa pagbabalik tanaw ko, Taray. parang hindi naman ako nanghingi. Pero sa ngayon, yung relationship ko ngayon, required ko na siya. Why? Parang Mas wala bang tiwala dito sa huli? Charing. hindi naman. Pero kasi based sa mga nangyari sa akin before, parang ayoko nang magtiwala dun sa fact na na hindi, okay lang yun, tiwala naman ako sa'yo, ayoko nang kunin yung password mo. Nasa sa'yo naman yun kung magloloko ka. Ganon. Parang kasi may past experience ako na sobra yung tiwala ko. As in, grabe talaga naman yun. Super update siya from time to time, ganyan. Tapos send to many pala. So, ako, parang nandun ako sa part na hindi sapat na may tiwala ka lang. Dapat may ebidensya din. Or dapat mapatunayan mo din, loyal siya. Ganun. So far naman, dahil sa ganong way namin, ng relasyon namin, never pa naman namin napag-awayan ng babae. About sa mga ganyan, may nakaka-text siya, or may nakakausap siya sa messenger, ganyan. So, for you, dapat? Mm-mm. Ako yun nga. Kasi parang doon na nakasalalay, actually depende pala siya sa akin. Sarap din itong panis. Depende siya sa, kung paano kayo kakomportable. Kasi hindi naman din lahat ng babae katulad ko na may past experience. Or hindi naman din lahat okay sa ganun. Di ba? Meron naman kasi talaga na mamaya ang pinangangalagaan naman pala nila, paano kung pinag-uusapan ka sa family? Yung mga ganon. Or kapag masama yung loob, sa iba nagsasabi, nagkukwento. Ganon. Pero, yun nga, hindi kasi siya applicable sa lahat. Depende siya sa relasyon nyo kung paano nyo siya mapag-uusapan pa rin. Like yung sa amin kasi, ako yun. Sa side ko yun. POV ko yun. Na alam ko dapat yung password. Hindi dapat hindi. Or hindi dapat hindi niya ipaalam. Kasi siya, hindi niya inaalam yung password ko.
Hindi niya ako tinatanong sa password ko, wala siyang pakialam kahit makailang palit ako ng password. Kasi, na-open niya naman yung cellphone ko. Hindi niya alam yung password ng social medias ko, pero yung sa cellphone ko, alam niya. Gagamit na. Oo. So, para sa kanya, useless yung pag-alam ko useless yung pag-alam niya ng password ko. Since alam niya naman yung cellphone ko at pag magkasama kami, talaga namang all access sa cellphone ko siya. Ganun. Okay. Ayun. So, sa kanya daw ay dapat. Ako naman sakto lang. For me kasi, kahit na alam niya pa yung password mo, lahat-lahat. Kung mag-cheat siya, Maniwala kayo sa akin talaga. Based on Been there, done that. based on experience. So, bahala ka, bigyan mo yung password mo o hindi, bahala ka sa buhay mo. Kasi kung mag-cheat ka talaga, mag-cheat ka. Charing. May Ayun na nga. galit. So, ayun yung Gusto ko first to. question natin. Sarap, no? Oo. Mamaya na ako dyan. Pili ko pang dessert yung mga ganyan eh. Okay. So, next question. Ano? Pwede bang makipagkaibigan sa ex? Sa akin, depende pa rin. Kung hindi naman ganun kalalim yung pinagsamahan nyo at hindi naman ganun kalalim yung emosyon, yung alam mo yung masasabing puppy love lang, yung hindi naman kayo seryoso sa isa't isa, parang kiniligan, nagkakiligan lang kayo. Kasi ganun dati yung mga high school, di ba? Yung mga high school jowas, Puppy ganyan. love. Oo, yung mga, parang yung mga una-una, ganyan. Though hindi ko nila lahat ha, again. Pero yun nga, ano siya, depende sa lalim ng relasyon nyo. Kasi, kung seryoso yung tipong pag sineryoso mo talaga yung tao, tapos makikipagkaibigan ka, iisipin ko na baka gusto mo pa siyang balikan. Kasi iba yung feelings eh. Iba yung na-build nyo na relationship. So, And may memories pa kasi. May oo. So, baka mamaya nababalikan. bumalik pati yung feelings, di ba? True. At saka, ang pagkakaibigan kasi, yun yung mga nasasabihan mo ng problema, kahit pa paano. Hindi man yung sobrang lalim na problema, pero at least nakakakwentuhan mo siya, ganun. Ganun siya for me. Mhm. Kasi iba yung magkakilala sa magkaibigan. Palagi. Yung mga magkakakilala yan, nagbabatian kayo sa labas pag nakita kayo. Pero yung kaibigan, yan yung pwede mong i-chat from time to time, 'di ba? Pag may kailangan kang paglabasan ng sama ng loob. So, paano mo paglalabasan ng sama ng loob yung ex mo na? So, depende pa rin siya sa akin sa Baka pinagsamahan. matake advantage ka pa, no? Mm-mm. Okay. So, ako naman, ayoko. Sorry. Grabe yung pagkakaayaw. Buti wala laman yung bibig ko. Char lang. Siguro ako naman, depende rin. Pero iba naman yung POV ko. I think depende kung may masasaktang tao. So, ibig sabihin, kung single naman kayo pareho, okay, go. Sige, mag-friends kayo mag-ex. Bala kayo sa buhay nyo. Pero kung merong partner, either of you, kung si boy man or si girl, and hindi bet ng partner, let's say hindi comfortable yung partner, di ba? Have some respect to put boundaries. For me kasi, pag sinabing kaibigan, ayun nga, tama yung sinabi mo. For me, yun, yung pag sinabing magkaibigan pa rin, ibig sabihin, nagsishare ng mga, yun nga, yung mga, nagsishare-share pa ng mga sama ng loob, or di kaya naman nagsishare pa ng mga experience, nagsishare pa ng mga nangyari sa buhay niya, mga ganyan-ganyan. Yun yung kaibigan for me kasi. Pero, if ano na lang, casual na lang, di ba? Kung casual na lang kayo, hi, hello, so hindi ko naman sinasabi na huwag mong pansinin pag nakita mo, especially kung good terms naman kayo. Pero yun nga, kung merong partner, yung isa sa inyo or both kayo, and you know na hindi sila magiging comfortable sa ganong setup, wag na, iwasan na, tigilan na yan. So, sabi nga nila, 'di ba, wag mong gawin sa iba. Charing.
Kahit pa okay lang sa'yo na friends sila ng ex niya, ng partner mo, kahit na. So, respect yung relationship na meron kayo. Pero again, kung single, go for the gold. Baka mamaya, love is sweeter the second time around. Ayun. Siguro ma-add ko lang din dyan. Parang kasi 'di ba nabanggit mo kanina na if comfortable yung partner ni ex mo, okay lang. Galala ko din. Parang Sige. sa akin kasi, comfortable or hindi, dumistansya ka na. Alamin mo na yung limit mo. Kasi paano kung mamaya sinasabi lang pala ng partner mo na comfortable siya pero deep inside hindi naman pala. Hindi kayo honest sa isa't isa? 'Di ba? Meron kasing ganun lalo kapag pasimula pa lang yung relasyon. Ikaw ba yun? Hindi pa naman. Nag-aalala ko dito. Hala, naulam ko na ngayon ng ilang beses eh. Ito? Oo. Salitan sila ng sitaw. Ayun, yun lang naman yung sa akin. Comfortable or hindi. As long as malaman mo na may partner na yung ex mo, matuto kang dumistansya. Kasi, you'll never know, di ba? May mga tao talagang hindi rin naman vocal na sabihin na nagsiselos sila. Siyempre, may mga pride. Hindi rin lahat okay na pinag-uusapan yung emotions nila. So, read between the lines. Ayun lang yung sa akin. So, ayun na nga, no? Next question. Love at first sight or love that grows? Ako love that grows. Yung love at first sight for me kasi lang siya, parang kinilig ka lang or hindi pa siya ganun ka-deep. So for me, infatuation, ganun, na parang physically attracted ka. Yun, wala kang ibang reason doon kung bakit na-feel mo yung love doon. At first sight nga eh. So, syempre, physical, hindi mo pa siya kilala, hindi mo pa alam yung pagkatao niya. Baka mamaya, pala, ganun. So, Hala, bakit naman love that grows ako. Well, obviously, yun nga. Syempre, eventually, as you go through challenges together, 'di ba? Mas masarap yung feeling na sama mo yung love mo. Tama. Love that grows. Uy, ang sarap nga na ito. Yung kanin salad mo. Oo. Ito, kainin mo na yung ang messy lang niya. Hirap na hirap na Ako din, tignan mo nga, oh. Hindi ito. Yung... Ate, naman nangyari sa akin. Hindi ko alam kung paano ko isasaw ulit. Ayun. Anyway, sa akin kasi dati, love at first sight ako. Syempre, bata ka pa nun. College days. Ha, hindi ka na pala bata nun. Love at first sight ako dati. Though isa lang naman yun, isang tao lang naman yun. Pwede ko ba try ito? Pwede ko ba gamitan kutsara? Ginamit ko pong kanin. Okay lang, tayo lang dalawa yan. Kasi hindi ko na makuha eh. Hindi na po namin i-share yan sa iba, sa amin na yan. Anong tawag dito? Pero ngayon, love that grows. Parang mas na-appreciate ko kasi yung part na nakapagkakilala mo na kayo, na-enjoy mo yung part na nagliligawan pa lang kayo bago kayo magbardagulan at mag-away araw-araw. Yung mga ganon. Yung masasabi mo na ganon pala manuyo, ganon pala suyuin, ganon. Kasi before, hindi ko naman yun na-experience kasi nga nakalabat first sight nga ni ganon. Tapos, since love at first sight yun, wala kaming strong foundation. Lagi kaming nandun sa part na, tuwing kailan ba ako pinagtitripan nito? Tuwing kailan ba siya seryoso? Yung mga ganon. Tuwing kailan ba, ay ganito ba talaga siya dati pa? Ganon. Lagi kaming nandun sa part na yun. Yung nagtatanungan. So, parang endless questions sa utak mo yung nangyayari. Pero ngayon kasi, since alam ko naman na kung paano siya manuyo and all, ayun. So, true. Tsaka love at first sight yun. Baka one-sided yun. Bahala ka dyan. Kung di siya na love at first sight sa'yo, patay ka. yun. Kaya nagbago ng isip Sorry. ko. Pinabawi ko na po. Ayan. Sige, yun lang. Sige, next. Ito na. Last question. Marriage or live-in first? Ano ba to? Marriage first or live-in first? Ganun? Hindi. Sa relasyon.
Parang sapat ka na ba? Nilive-in lang kayo? Or end goal na pa din yung marriage? Siyempre marriage. Lahat naman ng babae. Hindi ka sure. May mga kakilala ko ayaw. Most of naman. Yeah. Sarap kaya? Charing. Sorry. Sarap. Sarap sa feeling ng kinakasal. Kinakantahan? Ha? Ang sabi mo, kinakantahan? Nakasal. Marinig ko kinakantahan. Sobrang hirap lang ng process. Yung preparations. Grabe talaga. Uy, kinakabahan naman ako dito. Masarap. Ang OA naman sa gulay. Kaya kakandahulog lahat. Masarap din yung... Akala ko may meat yan. Sabi ko pa may ham yan. Wala. Wala. Real na gulay to. Scammer to. Paano to? Yung ganyan. Grabe naman, nalalaglag naman yung kamatis neto. Wala, nalalaglag. Sa gumawa neto. Grabe po yung gayat nyo. Thank you po. Parang so far okay naman pala. Ito yung hindi ko alam kung paano ko siya makakain. May ano ko. May parang pagpipigil. Ano? Parang may nag-hold back sa akin na kainin siya. Alin? Ito. Ano yung nag-hold back? Ang lalaki kasi. Hindi katulad nito, nakarap siya. So, Mas pwedeng maliliit. isang subo lang. Tapos maliliit. Oo. Kasi ito may sabaw. Tignan Sarap nyo ng kasi, sabaw. Lalaki, Ang laki pa ng gayat, pati ng kamatis. Kitang-kita mo, may pipino pa. Ano ba itong, ano to, pechay? Repolyo. Repolyo ba yan? Basta may dahon. Sige, Petra, para sa'yo. Teka lang, paano Sana ba? makilala namin si Petra pagkatapos na ito. Sana magpakilala ka. Petra! Berta! Ay, Berta ba? Berta Batumbakal. Sana makilala ka namin pagkatapos nito. Sana masaya ka. So ikaw naman ang sumagot. Habang may naman yung bibig. Kaya ko to? Buhin mo yan. Buhin mo yan. Ako nga kanina ito eh. Naduduwal ako. Buhin mo yan. Ako ito na. Huwag mong busin yung inumin mo. Para pa kadami kasing gulay na dapat nguyain. Sige, nguyain mo. Sa akin, nabus na. Baka kulang lang sa mayo. Parang kailangan kong tumawag lang sa Klolo. Wala. Wala bang lifeline to? Ito ang sarap na to pero hindi namin pwede ubusin kasi ulamin daw ni Mimi. Yung sabaw. Hindi, kumakain siya nito. Talaga? Ito lang. Ano na nga yung talong? Marriage or live-in? Hindi pa naman kasi ako kasal. Pero yun yung end goal ko. Siguro sa ngayon, dun muna ako sa live-in. Sa ngayon. Live-in without having kids. Ganun. Ako marriage. Parang nandun kasi ako sa part na tinitest ko pa.
Hindi ko pa kasi alam kung ready na akong Anong pumasok. tinetest mo? Hindi ko kasi alam kung ready na akong pumasok sa marriage. Kasi syempre, ibang ano na yun eh. So, anong pinagkaiba niya sa ano? Walang malaking commitment. Ay, Parang ano lang, jowa-jowa, ganun. na may extra, ano? Hindi naman. Ganun pa rin. Like kasi, hindi naman, Sarap. paano ba? Ano ba? Ayoko kasing mag-end up sa broken family. So, as long as kaya kong itest pa sa sarili ko ngayon, since bata pa naman ako, para sa isip ko. Kasi baka mamaya para sa iba, matanda na pala ako. Ganun. Ayokong tumalon agad dun sa pag-aasawa, tas eventually, mag-end up lang sa paghihiwalay. Parang kasi ang dami kong nakikitang ganyan. Hindi naman ako against sa mga decision nila kasi karamihan naman ng kakilala ko is valid naman yung reason or sa mga napapanood ko, ganyan, valid naman yung reason nila kung bakit sila nakikipaghiwalay. Pero yung iba kasi, like, makakita lang ng iba kahit kasal na, di ba ayaw na nila. So, nandun pa rin ako sa part na live in without having kids. Syempre, ibang usapan na pag nagkaroon ng kids. 'Di ba? Pero, yun nga, end goal ko pa rin naman is marriage. Pero ang sa akin kasi, you'll never know what will happen if hindi mo din itatry. Ganun. Sarap. Yun lang. Sige, ubusin na muna namin to. Charing. Hoy, hindi ko talaga kaya yung mga Ubusin mo gulay to? neto. Diyan na lang ako. Pero masarap yung tinapay nila, in fairness. Tinapay na lang ako. Hindi ko talaga. Lala. Oh, Berta, tingnan mo. Tingnan mo, Berta. Fail siya sa challenges. Uy, ubusin mo yan. Ang daya nito. Dito lang naman ako umayaw. Hindi. Sobrang kahit na, lalaki still, kasi. Umayaw pa din. Ano. Tignan natin to. Ano? Ang lalaki ano? naman Wala ka kasi. pala eh. Wala ka pala eh. Ano? Tignan namin to. Sabi-sabi ka, comment niya lang kung anong gusto niyong gawin namin. Natry ko naman ah. Ito na lang. Huwag na tong Yee! ano tawag ito? Busin mo na yung kalabasa raw yung Ano kamatis. Ayon kamatis. Ayoko niyan. Busin yan. Yan, Berta. Tingnan mo, Ito na Berta. lang. Sino kaya to si Berta? Ito na lang kakainin ko yung mga green. Berta ka talaga. Ito ayoko talaga to. Lalala. Hindi ko gusto, nasusuka ko. Ito na lang yung green. Woo! Boo! Fail! Woo! Boo! Nagbukod ng ulam. Ay, ng ulam ng gulay. Mas masarap sa pagbigal nito. Masarap siya. Mas masarap siya kung di mo binakad. Hindi ko gusto yung kamatis sa clubhouse. Oh well. Yun lang naman. Mga questions. Meron pa kayong mga questions. Comment down lang. Questions lang ako ha. Pag may challenges kayo, siya lang naman may gusto. Bakit bigla naging ako na lang? Siya na lang i-challenge niyo. Charing. Parang hindi ko gusto yung combination ng clubhouse sa kamatis. Anyway, so habang nagaganyan ka dyan at nagaganito ko rito, ano masasabi mo sa mga kinain natin? Certified Gulay Buster ka na ba? Hindi, ito. Gulay ilan Buster, pa lang hindi to eh. pala Gulay Buster. Certified ano ka na ba? Ano ba tawag dun? Hindi siya Gulay Buster eh. Kaya mo yan. Ang tawag dun? Certified, kumakain ka na ba ng gulay? Masasabi kong nagtatry-try ako. Pero, hindi ko pa Oh my masasabi God. na certified na ako. Kasi, ang dami ko pa rin talagang inaayawan. Ano kasi ako eh, hindi ako sanay na pinaghahalo-halo yung mga lasa.
Hindi ako sanay na naghahalo-halo yung lasa. Ginisang gulay. Ba't ganyan yung lasa mo? Ano siya, parang feeling ko hindi normal sa panlasa ko. Ito, adobo, nakakatikim naman na kasi ako niyan. Ginisa ngayon ko lang yan natikman. Para siyang Ang pait. fried noodles. Dahil sa oyster sauce. Naiiyak. Etong kanin salad, kumakain naman na ako niyan. Ito, first time kong kumain ng may kamatis, kaya hindi talaga kaya ng lalamunan ko, naduduwal ako. Saan ka naduduwal? Ang pait eh. Pero so far, anong top 1 mo? Tadan! Adobong sitaw. Top 1. Sure up. Ako din yung top 1 ko. Nakarami ako dyan. Halos yan lang inulam ko. Pangalawa, pangalawa ko yun. Oh, sa'yo na yun. Pangalawa mo pala yan eh. Sabi ko nga sa'yo, yan na lang sa akin eh. Go, sige nga. Oh, sige, redeem yourself. Oh, Huwag yung Redemption alisin daw. yung plato ko. oh redemption daw, redemption. Sayang naman yung tinapay Tapos, nito. pangalawa ko, yung kani salad. Masarap, in fairness. Sure up. Tapos, yung clubhouse, yung messy kainan. Yung clubhouse na na-experience ko before, meron siyang tissue na nakabalot para kapag hawak mo siya, Hindi messy. pagka kinagat mo. Nakatry Hindi na ako siya kumain messy. nito before, pero Tsaka parang walang kamatis nga Yun. yun. Ewan ko oo, ba yun. So, hindi talaga yata siya clubhouse. Tapos, last ko tong ginisang gulay. Yun niya. Ako mas kaya ko to. Sobrang pait. Lasang lasa talaga yung gulay. Mas kaya ko to para dito. Sige nga. Bakit Kasi ito, naduduwal talaga ako? sobrang laki nung Gulay. dahon-dahon. Actually, Ramdam nga na rin ako sa gumagano ganun. siya sa lalamunan ko. Yung mayakap siya sa lalamunan ko. Hindi ito. Kaya ako naduduwal kanina. Ito kasi, pag nilunok ko, dudulas na siya eh. Hindi mo nginunguya. Nginunguya. Hindi mo nalalasahan yung pait. Nalalasahan. Hindi ko kaya yun. Pero hindi kasi siya ganun kapait sa akin. Ako, Kanina hindi nung ko kinakain kaya ko sa talaga. kanin. Sige Ngayon ko ngayon. siya kakainin ng wala sige, sa kanin. Sige, tingnan natin. Pero tinikman ko na to kanina eh. Hindi. Nararamdaman ko yung sinasabi mo sa dulo. Yung parang may kasama siyang aftertaste na pait. anghang na pait. Pero, anong tawag doon? Yung mas kaya kong Tolerate. yun, mas kaya ko siyang i-tolerate kumpara dito. Maalat lang. Ay, sama ko siya sa tinapay para hindi sayang yung tinapay. Maalat kasi siya. Ito, kaya ko itong ubusin. May kakain pa ba niya? Hindi ko alam. So, outro ka na. Gusto niya nang makatapos, guys. So, yun na nga, no? No? So far, yun lang naman yung na kain namin today. Adobong sitaw, ginisang gulay, kanin salad, clubhouse. Wala, nabigay ko naman na yung top 1 ko eh, which is yung adobo nga. Masarap kasi talaga siya. Crunchy, tapos hindi siya ganun kaalat. Pwede mo siyang papakin yung sitaw kasi na-absorb niya yung sauce. Sobrang list ko talaga itong clubhouse. Siguro pangatlo na pala to kasi maalat pala siya pag wala sa kanin. Pangalawa to. Kasi kinakain ko na talaga to eh. Ito first time ko kumain ito ngayon. Adobong sitaw. Diba? Sabi ko sa'yo magugustuhan mo. Ayun. So, that's it for guys.
So that's it for today. Thank you so much and See you in the next one. Please do not forget to hit like, share, and subscribe. Bye, guys.